Ito yung mga oras na chill pa tayo. Kabuwanan na ni Mrs. at dugo ang unang lumabas sa kanya. Gaya nga sa unang anak namin. Spotting na naman siya at dugo na naman ang nauna. Nung madaling araw merong konting dugo at nag-spotting na si Mrs. Dahil nga kalmado pa naman at okay pa naman siya. Di kagad kami pumunta ng ospital. Pero pagkagabi nagtuloy-tuloy pa rin at naisipan na namin pumunta ng ospital. Pagdating namin sa ospital, 3 cm pa lang siya pero hindi na siya pinauwi. Matagal siyang nagtiis ng labor. At ito nga yung reaksyon natin nung nalaman natin na nanganak na nga siya. Okay si Mrs. at ang anak namin. At normal delivery nga yung panganganak niya. Sobrang sarap sa pakiramdam na naging okay yung panganganak ni Mrs. Legit talaga na hindi biro ang panganganak. Dahil hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari. Pangalawang panganganak na ni Mrs. Pero gaya pa rin ng dati. Hindi mo masasabi na may experience ay sanay ka na. Kaba o halo-halong emosyon ang pwede nating maramdaman. Dahil maraming ang pwedeng mangyari. Pero sa awa ng Diyos, malusog na nalabas ni Mrs. yung anak namin. Medyo malaki si baby boy, 3.2 at medyo mas malaki nga siya sa panganay kong anak na babae. 2.8 lang nang nalabas nga ni Mrs. yung anak naming babae. Kota na nga tayo kahit papano dahil wala na tayong hahabulin. Dahil meron na kaming anak na babae at anak na lalaki. Ganun naman din yung karamihan na inaasam ng iba. Magkaroon ng babaeng anak at magkaroon din ng lalaking anak. Dahil magkaiba naman talaga yon at masarap ma-experience yung dalawa na yon. At isa pa nga sa inaabangan kung sino yung magiging kamukha. Magiging kamukha ba ng nanay o magiging kamukha ng tatay. Pwede ring maging kamukha ng lolo o lola nila. At wag lang mangyari sa anak mo ay maging kamukha ng kumpare mo o yung kapitbahay. Alam mo pero maswerte nga tayo. Bukod sa meron na akong babaeng anak at lalaking anak, normal pa ang panganganak ni Mrs. Hindi komplikado at mabilis din na makakauwi kagad. Isa rin kasi yon sa pinagdarasal natin na maging okay yung panganganak. Na hindi rin maging CS dahil medyo magtatagal talaga sa ospital. Pag CS kasi talagang masusugatan ka ng medyo malaki. Mahihirapang kumilos o gumalaw. Kahit papano pag normal delivery. Konti lang yung sugat o pwedeng madamage. Mas kayang kumilos kagad ng maayos. Pero hindi naman natin matatanggi na kahit alin dyan ay mahirap talagang maglabas o magluwal ng bata. Lalong lalo na kapag nagle-labor na sila at manganganak na. Talagang sobra yung sakit na nararamdaman nila. Kaya tayong mga lalaki, bawi tayo sa kanila. Medyo pagaanin, pasarapin naman natin yung buhay nila. Huwag lang tayo puro sakit ng ulo. Tulungan natin sila, hindi lang sa pinansyal, mental o physical na pangangatawan. Ibigay natin yon sa kanila gaya ng ginawa nila para sa atin o sa pamilya natin. At eto na nga din at pauwi na rin kami. Salamat nga sa Panginoon dahil naging okay naman yung panganganak ni Mrs. At mukhang mapapalaban na naman tayo sa puyatan nito.